Okay, good morning class. So, ang paksang tatalakayin natin ngayong araw ay may patungkol sa kabihas ng Indus. Okay, so ang kabihas ng class ay isang lipunan na may mataas na antas ng pamumuhay, organisadong pamahalaan, relihiyon, sistema ng pagsusulat, at antas ng lipunan. Okay class, ang kabihas ng Indus ay umusbong sa lambak ilog ng Indus at Ganges na matatagpuan sa Timog Asya. Ang kabihas ng Indus class ay isa sa pinakamaagang kabihasnan na umusbong sa Asya kasama ang Mesopotamia at Egypt. Ang kabihas ng Indus class ay mayroong dalawang pamayanan. Ngayon class, dumako tayo sa Harappa. Ang Harappa class ay nagsimulang umusbong sa Harappa noong 2700 BCE sa Punjab, Pakistan. Ang lungsod na ito ay tinatayang nasa 40,000 katao ang nakatira rito. So class, ang mga naninirahan sa Harappa ay bihasa rin sa paggawa ng pottery at pag-iiskopta o pag-uukit sa bato. Ngayon naman class, dumako na tayo sa Mohenjo-daro. Ang Mohenjo-daro class ay umusbong noong 2600 BCE sa bahaging timog ng lambak ng Indus River. Katulad ng Harappa class, ang Mohenjo-daro ay isang maunlad na pamayanan sa kabihas ng Indus. Ang mga naninirahan dito ay naging eksperto rin sa paggawa ng mga skulptura o pag-uukit sa mga bato na nagpapakita lamang na sila rin ay mayaman sa sining. So class, dumako naman tayo sa pagbagsak ng Harappa at Mohenjo-daro. Matapos ang isang milenyong pamamayani sa Indus, ang kabihasnan at kulturang umusbong dito ay nagsimulang humina at bumagsak. So class, walang sinasabing pinakadahilan ng pagbagsak ng Mohenjo-daro at Harappa. Mayroon lamang 4 na teorya na sinasabi kung bakit bumagsak ang pamayanang ito. Una, ang pagbabago ng klima. Pangalawang dahilan class ay ang pagbaha. Pangatlo naman class ay ang pagsalakay. At ang panghuling dahilan na sinasabi class ay ang pagbabago ng kultura. Ngayon naman class, dumako na tayo sa panahong Vedic. Ito ay ang panahon ng pagsulat ng mga aklat ng Vedas na naglalaman ng mga dasal, himno, kwento at tungkol sa mga sinaunang tao sa India. May 4 na uri ng Vedas sa panahong Vediko. Ito ay ang Rigveda, Samaveda, Yajurveda at Atharva Veda. So class, ang tanging naisalin lamang na Vedas ay ang Rigveda kung saan ito ay naglalaman ng mga ritual at paniniwala ng mga sinaunang tao sa India. So class, dumako naman tayo sa iba't ibang aspekto ng buhay sa India. Unahin natin sa kanilang lipunan. Nahahati sa 5 ang lipunang Indiano ayon sa sistemang kaste. Ito ay ang Brahmin, Kshatriya, Vaishya, Sudra, at Dalit. So ano nga ba ang mga ito class? So ang Brahmin class, ito ang kinauukulan ng mga pari o pinakamataas na posisyon sa India. Ang Kshatriya naman class ay ang mga mandirigma at mga pinuno. Ang Vaishya naman class ay ang mga mangangalakal at mga magsasaka. Ang Sudra naman class ay ang mga manggagawa o tagapaglingkod. At ang panghuli naman class ay ang Dalit o tinatawag na untouchable, ay ito ang mga alipin o walang pagmamay-ari. Yan ang 5 uri ng lipunan ayon sa sistemang kaste ng India. Ngayon naman class ay dumako na tayo sa relihiyon. So class, ang relihiyon sa India ay may 2 pangunahin lamang. Ito ay ang Hinduismo at Budismo. Unahin natin ang Hinduismo. So, ang Hinduismo class ay isang pinakamatandang organisadong relihiyon sa mundo.
Kinikilala rin ang Hinduismo class na isang polytheistic religion kung saan sila ay sumasamba sa maraming Diyos-Diyosan. So, sa Hinduismo class ay may tatlong pangunahing Diyos. Ito ay sina Brahma, Vishnu, at Shiva. Ngayon naman class ay dumako na tayo sa pangalawang relihiyon at ito ay ang Budismo. So, ang Budismo class ay nagmula sa turo ni Siddhartha Gautama o mas kilala bilang Buddha. So, pinaniniwalaan dito sa Budismo class na ang buhay ay puno ng pagdurusa. Dumako naman tayo class sa kanilang panitikan. Ang kanilang panitikan class ay isinulat sa wikang Sanskrit. Ngunit hindi lahat ng kanilang mga panitikan ay naisalin upang mas maintindihan ng mga mag-aaral o mga nag-aaral ng historya. So class, merong iba't ibang panitikan ang umusbong sa kabihas ng Indus. Unang na dyan class ang Mahabharata, kung saan ito ay ang pinakamahabang epiko sa buong daigdig na naglalaman ng 70,000 taludtod. Pangalawa namang panitikan sa kabihas ng Indus class ay ang Ramayana, kung saan ito ay isang epiko na kwento ng isang mag-asawa na si Rama at Sita, kung saan ang pinunong si Rama ay nagpapakita ng pagpapakumbaba sa kanyang mga nasasakupan. At ang pangatlo naman class na panitikan na meron sa kabihas ng Indus ay ang Panchatantra, kung saan dito naglalaman ng mga iba't ibang pabula o iba't ibang uri ng pabula. Dito nakalagay ang iba't ibang sinaunang pabula na natuklasan at natagpuan noong mga sinaunang panahon sa kabihas ng Indus.